Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, ito po, inuubos nyo pasensya ng US, no? Itong mga taga-ICC po, no? Talagang siguro mapilit sila na talagang gusto nilang panindigan yung panguhuli sa mga leader o sa mga kilala sa lipunan sa buong mundo, no? Siguro nakachamba lang sila kay PRRD, eh gusto nila talaga humigit na doon. Akala nila ang malaking ulo si PRRD, no? Hindi nila alam dahil sa tulong ng gobyerno rito, hindi naman sa pagtulong ng gobyerno, alam naman natin mga kasama na si PRRD hindi naman madadala doon kung talagang pinanindigan na ng administrasyong ito na walang jurisdiction ng ICC ni Anino eh hindi makakapasok dito, na kaso si Tatay Digong nadala doon. No, yan, nakita ng ibang bansa yan. Nakita ng ICC yan. Kaya lumaki ulo ng mga taga-ICC. No? Ngayon, tatlong leaders ng malaki sa buong mundo. No? Mukhang napipiko na sa ICC ito. Lumalala ang kalagayan. No? Habang patuloy po naghihintay kay Tatay Digong, no, na walang pag-asang makalaya si Tatay Digong, no? Kumbaga, ito lang away na to, itong, hindi naman away to, kumbaga, kasi ano to hindi papayag po na si Trump sa 2029 na bababa sa posisyon. Papasok ang ICC, di ba? Hindi papayag po ang siyempre ang administration Trump na gawin sa kanya yon. Kaya siguro ito aagapan na nagpataw ng parusa ang US sa dalawang hukom ng ICC, di ba? Nakaraan isa lang yata, no? Tapos damay pa yung 8. Ngayon ito sa tumanggi sa hamon ng Israel sa kaso ng mga krimen ng digmaan. Kasi yung digmaan sa Israel malalim yon. Nangingialam tong ICC, di ba? Sa digmaan po talagang may mga rules diyan at talagang alam niyo na syempre pag digmaan may mga mawawala, di ba? Ngayon nanghihimasok tong ICC basta-basta na walang jurisdiction doon sa US pati sa Israel. Na hindi niya sila kasapi ata doon di ba? Ngayon ito, basahin po natin. Oh, kayo, bago yan. Kasi may mga nagsasabi po, bago magbagong taon daw, talaga mahuhusgan tong ICC. So, pag ito na paralisado, ICC, pati ekonomiya ata di ba, bangko lahat, tinanggalan na, di ba? Naniniwala sila na pati apektado, kasi si Harry Roque, naniniwala na apektado ang ICC. Ngayon, pag apektado na to, na paralisado na talaga, no? Oh, ano yung pa sa Tatay Digong doon? Di ba? Malamang baka mapauwi daw, sabi nila, no? Yan ang hinihintay nila. Ngayon, itong bagong taon na to, hindi natin alam. Malabo-labo pa yon. O, basahin mo natin to. Eto, sariwa to nung Biyernes lang. Nung Biyernes, inanunsyo ng gobyerno ng US ang mga parusa dalawang hukom mula sa Appeals Chamber ng International Criminal Court. Sina Gocha, Lord Di Pandays, and George at Erde Nebuls, hirap banggitin mga pangalan nila, Elden Nebulsuren Dambin ng Mongolia dahil sa kanilang illegal na pag-target sa Israel. Inadlangan ng mga parusa ang mga individual na pinangalanang makapasok sa US at umaabot din sa kanilang mga kapamilya. Hinarang din ang mga hakbang ng anumang mga ari-arian hawak ng mga individual sa US. Sa isang pahayag sa press, binanggit ng kalihim ng Estado ang Estados Unidos na si Marco Rubio ang mga probisyon ng Executive Order 14203 noong Pebrero. Ang pagpataw ng parusa sa International Criminal Court, itinatag ng utos ng sinumang tao o organisasyon na hindi Amerikano ay maaring paraswahan kung sila ay direktang nakikialaw sa pagsisikap sa ICC sa imbestigahan. Ako, yari kayo. 'Di ba? Sana baka 'di ba sabi niya sa mga allies ni Trump, no, nangingialam, no. Sino ba ang nangingialam dito? President Trump, paki-sanction po yung mga nangingialam dito. 'Di ba? Nangingialam. Hindi po nabababoy yung pangalan ng Duterte. Ang nabababoy po yung pangalan ng punong Pilipinas. Kinakaladkad po nila yung soberanya ng bansang Pilipinas. Sinasabi lang nila sa Tatay Digong daw. Hindi kung halimbawa mas Tatay Digong mawala sa mundo, mawala siya, no? Ang makakaladkad po habang buhay ay ang bansang Pilipinas sa pinagagawa nila, no? Nakipag-ugnayan sila sa dayuhan. Samantalang tayo, matagal tayo ipinaglaban ng mga ninuno natin para sa dayuhan. Tapos ito,
hahayaan lang tayo dito ng dayuhan, dalhin doon ang kababayan natin, no? Hindi ka nga kasangkot diyan, no? Hindi ka nga kasangkot, si Trililing ang may gawa nito. Pero ikaw pumayag ka dalhin doon. Di parang malala ka pa sa kasangkot ka sa pagpapahuli. Tama, mali? Ha? Ikaw may karapatan, leader ka. Papayag ka ba na may isang Pilipino na dadamputin ulit ng ICC dito, nakalahi natin? Hindi ka sasalita? Hindi ka nagbibigay ng ultimatum na sasabihin mo dapat, sa susunod, wala na, hindi na madadampot yan. Hindi eh. Di ho ba? Nagigets nyo ho? Amerika, tingnan nyo gano'n nakikipaglaban dyan, no? Sa soberenya kasi, no? Tuloy natin. Tinatag-utos ng ang sino mang tao na organisasyon na hindi Amerikano ay maaaring parusahan kung sila ay direkta nakikilahok sa pagsisikap ng ICC na imbestigahan. Aarestuhin, ikukulong, uusigin ng isang protektadong tao nang walang pahintulot ng bansang pinagmulan ng taong iyon. Yari na. Inilarawan ni Rubio ang pag-uugali ng parehong hukom bilang angkop sa mga kondisyon. Ito na nagsasaad. Ang mga individual na to ay direktang nakibahagi sa mga pagsisikap ng ICC na imbestigahan, arestuhin, ikulong, usigin ang mga mamamayang Israel nang walang pahintulot ng Israel, kabilang ang pagboto kasama ang mayorya na pabor sa desisyon ng ICC laban sa apela sa Israel noong December 15. Di ba? Dapat may ganito tayo. Kaso wala eh. Ewan ko, bakit siya sabi na duwag daw leader natin, kaya ganoon eh. No? Ito pa. Ay, ano ba to? Ito. Noong December 15, tinanggihan ng ICC ang legal na hamon ng Israel sa kasong binuksan hingil sa mga posibleng krimen sa digmaan sa Gaza Strip. Hiniling ng hamon na ang gobyerno ng Israel ay bigyan ng bagong abiso mula sa korte na nagsasalaysay ng mga pangyayari kasunod ng mga pag-atake noong October 7 noong 2023. Tinanggihan ng korte ang apela nito batay sa anumang abiso noong 2021 ay sumaklaw sa mga potensyal na pangyayari sa hinaharap. Parehong bumoto sina Lordi Paldiz at Damdin pabor sa pagtanggi sa apela. Ito ang ikatlong yugto ng parusang ipapatupad ng Administrasyon Trump. Pangatlo na to. Sabihin ko sa inyo, pag pang-apat to, sabihin ko sa inyo, buburahin to. Hindi, ewan ko lang. Pero tingin ko tatlong yugto na parusang ipapatupad ng Administrasyon Trump na tunggalian sa pagitan ng Israel at Gaza noong Pabrero 2025. Nagpataw ang administrasyon ng parusa nooy punong taga-usig ng ICC si Karim Khan noong Hunyo 2025. Pinalawak pa ang parusa sa 4 na hukom, sina Solomi, Balongi, Busa, Ogunda, Luz del Carmen, Ibanez, yung iyak-iyak na yung bangko daw niya sabi wala daw soberenya yata ko, no? Oo, bugok. Di ba? Si Tatay Digo nakikiawa sa iyo, buong bansa Saan ka nakakita? Isang bansa, isang mamamayan iusap sa inyo na pakawala si Tatay Digong pansamantala, hindi nyo pinagbigyan. Ngayon, iiyak-iyak ka, bugok. Di ba? Itong iyak-iyak ka, bangko mo na, please, bote niya. Reyne Adelaide, yan pat iba pa. Kumakailan lamang noong Agosto, ipinataw ang mga parusa kina Hukom Kimberly at ng Post Canada, France, ayan, iba pa, Deputy Judge, ang daming pinarusahan, no? Ang pagpuna ng mga bagong parusa, ipinahayag ng panguluan ng Assembly of State Parties na inilarawan ng mga hakbang bilang nakakalungkot. Ngayon lang to December 20 lang po to. No? Na nakakalungkot na mga pagtatangka ng hadlangan ang korte at ang mga tauhan nila sa pagsasagawa ng kanilang mga independenteng tungkulin, panghukuman ng ganap na maayon sa Rome Statute. Ang Assembly State Parties ay nagsisilbing namamahalang katawan ng ICC na pinasama-sama ang mga delegado mula sa mga estadong partido sa Rome Statute. Ang mga nakaraang parusa ipapataw ng US patungkol sa Israel laban sa ICC, inilarawan ng Human Rights Watch bilang naglalagay sa katarungan sa panganib. Tinanggihan ni Rubio ang krisisistemo at sinabi ang Estados Unidos at Israel ay hindi partido sa Rome Statute. Ayun na nga sinasapilit nila Siguro yung Pilipinas, di ba ang huling, itong pinaka big deal sa pong ICC itong si Duterte, na hindi tayo kabilang sa Rome Statute, na kinuha para nila, hindi nila kinuha, ibinigay si Tatay Digong, di ba? Totoo naman wala namang power ng ICC sa atin
Hinuli ba ang ICC dito? Nanghuli ba? Hindi Tayo nang huli kay Tatay Digong, di ba? Ang dami pa sa airport eh. Di ba? Nakakahiya, di ba? Bakit? Soberenya ng Pilipinas ang inapakan, hindi po si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong, lilipas at mawawala sa mundo. Pero yung ginawa nila kay Tatay Digong, Pilipinas ang inapakan nila. Tama, mali? Oh. Ito pa, basahin pa natin to. No, bago tayo, Pero bago yan, subscribe at mag-like muna kayo para tayo. At ilagay nyo po sa baba, naniniwala ba kayo na itong ICC na to ay talagang tatanggalin to? Magigipit na to, pati ekonomiya, apektado sila, at sila ay mapapalabas sa Digong sa agapitan nila. Kasi pati bangko nakapress na lahat, ipipress na. Pati internet, kamo, diba? Pati Google eh. Hindi sila makagamit natin, pati email eh. Lahat sila, pati Europe, hindi sila makagamit ng bangko eh. Kaya nga reklamo yung, di ba, yung huling judge ni na hindi nagbigay ng interim remedies kay Tatay Digong. Anong ginawa sa kanya? Hinold lahat, pati pamilya niya, damay eh. Di ba? Kayo, naniniwala ba kayo, lagay sa baba, na ang ICC ay talaga matuluyang mabubuwag dahil 3 leaders ang binabangga ng mga to? Explain nyo kung bakit. No? Ito ba ay talagang kapangyarihan na talaga ng may kapal to para kay Tatay Digong? No? Pinatawa ng parusa ng US. Ngayon lang to dito na kailangan. Kagahapon lang ata tong post to. Pinatawa ng parusa US ang mga maraming hukom sa ICC. Binabanggit ang desisyon ng investigasyon ng krimen sa digmaang Israel. Washington DC, naglabas ng Estados Unidos panibagong serye ng parusa laban sa kawani ng International Criminal Court. Binabanggit ng isang kamakailang desisyon na hadlang sa pagsisikap ng Israel na pigilan investigasyon sa mga krimen sa digmaan sa Gaza. Target ng parusa noong Huwebes ang 2 hukom, Gocha Lordipadidis at Georgia. Sa isang pahayag, sinabi ni sa kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Rubio na ang mga hukom ay direktang nakibahagi sa mga pagsisikap ng ICC na imbestigahan, arestuhin, ikulong o usigin ng mga mamamayang Israel nang walang pahintulot ng Israel. Di mo nangingialam sila sa Israel, di ba? O ngayon, paparelasayin sila ngayon siguro, no? Yari kayo. Pag napikon si Netanyahu sa inyo, pati si Putin, di ba, pinipikon nyo, di ba? Wawa sa akin to, mga to. Naku, nanganganib yata ang ICC, baka buwagin to, no? Sinisiri niya ni sina Lord D. Capandis at Damdin sa pagboto gamit ang nakararami. Noong December 15 natanggihan ng ICC ang pagtatangka sa Israel na ihinto ang investigasyon sa mga krimen sa digmaan. Ang US ay kaalyado ng Israel at sinusuporta ng digmaan. Alam ko kaalyado tayo ng US eh. Hindi ko alam kung humiwalay tayo dahil kay Tatay Digong. Kasi kung kaalyado tayo ng US, masisilip yung kay Tatay Digong. Ang isa sanction dyan, alam nyo na kung sino. Di ba? Ang US ay kaalyado sa Israel na sinuporta ng digmaang genocidal dito sa Gaza sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay sa bansa ng bilyong-bilyong tulong militar pang ekonomiya. Biruin mo tumutulong ang Amerika ng bilyon-bilyon, tapos uhulihin nyo lang. Di ba? Wala kayong hindi na Rome Statute, hindi sila kabilang doon sa kalokohan nyo. Patuloy nakikibahagi ang ICC sa aksyon ng pampolitika, tumatarget ng Israel na nakatakda sa isang mapanganib na president para sa lahat ng mga bansa. Sabi ni, ano ba basa dyan? President o president? President? Ngayon nga, mahina ako sa English mga kababayan Nakakaintindi ako ng English pero mahina ako sa pronunciation. No, nakapagsalita ako ng English pero mahina ako sa pronunciation. 'Di ba? Yung dila ako pilipit Ang mga parusa ng pinakabago sa serye ng mga paghihigpit sa ekonomiya, ayan na. Ekonomiya na. Nakaraan, Google. Nakaraan, bangko. Visa, passport, pamilya. Ngayon, ekonomiya na. Sa susunod niya, wala na kayong panggastos. Tatay Digong makakauwi na. Totoo yan. Ang mga parusa ng pinakabago sa serye ng mga paghihigpit sa ekonomiya na ipinataw ng Administrasyong Pangulong Donald Trump sa US na miyembro ng ICC at kanilang mga kasamahan. Ayan na. Madadamay bansa nyo sa ginagawa nyo ICC. Maniwala kayo. Diba? Baka kayo isuka ng sarili nyong bansa. Tumigil na kayo. Ang dami-dami nyo hindi, mataas ang pride ng ICC. Diba?
Kaya may possible na si Tatay Digong talaga hindi makawala sa pamamagitan ng interim list natin na ina-appeal. Sa tingin ko, makakauwi si Tatay Digong, hindi sa ngayon ha, sa pamamagitan ng laban nila, pag-usig nila kay Trump. Ituloy nyo lang pag-usig nyo kay Trump, pati sa kay Israel Netanyahu, ng Prime Minister ng Israel. No? Para talaga si Duterte mapauwi na. Pabor na pabor. Oh, nagbabala ang mga kritiko ang mga ganitong aksyon ay maaaring magpahina sa mga investigasyon sa buong mundo at magkaroon ng malawakan ng implikasyon para sa mga taga-usig, hukom at ayan, maging ang mga saksi. Oh, nagbabala ang kritiko. Paghina ng investigasyon, yari kayo. Damay si Tatay Digong dito. Halimbawa, noong Pebrero, naglabas sa Administrasyon Trump ng malawak na mga parusa sa tumatarget sa mga kanawani ng ICC. Sino mang tumutulong sa mga investigasyon ng korte laban sa US at mga kaalyado nito. Oh, di ba? Hindi, alam ko kaalyado tayo ng US, alam ko eh. Tapos, ikaw common sense. Papayag ka ba kaalyado ka ng US? Yung kaalyado mo, yung dating presidente na doon? Kaya nga pag si Sara nanalo, siyempre kaalyado pa rin ng Pilipinas eh. Tingin ko makakawala si Duterte, baka nga hindi pa makakaupo si Sara, makawala dahil niya sa problema nila sa bangko, naka-hold, di ba, etc. Nagpatuloy ang Trump White House sa paglabas ng mga individual na parusa laban sa hukom at taga-usig na hindi ito sinang-ayunan. Noong Hunyo, 4 na hukom ang pinatawan ng parusa, 2 sa kanila lumahok at investigasyon hinggil sa mga tauhan sa US Afghanistan. Ang 2 pa ay sangkot sa desisyon ng mga issue ng mga warrant of arrest para kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at sa kanyang dating ministro ng depensa na si Yoav Gallant. Pagkatapos noong Agosto, pinalawak ng US ang parusa sa kasagawa ng aksyon laban sa 2 ng hukom, 2 taga-usig ng ICC. Maging ang entidad sa labas ng ICC ay pinatawan ng mga parusang pang-ekonomiya bunga ng kanilang pakikilahok sa investigasyon nito. Yari na. Kunwari pa yung natin, hindi nangingialam. Diba? Pero ano bang dahilan ba't nadala si Tatay Digong sa dahig? Sige nga, dapat presidente ka, may alam ka dyan. Noong nakaraang September, inanunsyo ni Rubio ng 3 non-governmental organization, ang HALAC at Al-Mezan Center for Human Rights, ang Palestinian Center of Human Rights, ang maharap din sa mga parusa dahil sa pagtulong sa ICC na imbestigahan, arestuhin, usigin ng mamamayang Israel. Diba? Tingnan mo mamamayang Israel to, uusigin nila. Ewan ko lang, baka maalala ni Trump, di ko alam kung tayo ay kasapi pa ng kakampi ng US. Kasi hindi rin papayag siguro, malamang kung kampi tayo ng US, may usigin tayo sa bato. Na isahan siguro, no? Na, siguro baka pag si bato, eto lang, hindi, akala to, chore lang to baka pag si bato na ang uhulihin, baka mangilam ang US. Parang lumalabas sa isipan ko, subukan yung arestuhin si Bato. Nandito lang. Tingin ko lang, chore lang yan. Panaginip lang yan. Pero may chance kasi sabi dito talagang lahat ng kaalyado ko, parang wag mong uhulihin. Di ba? Parang ganun eh. Yan ang allies. Di ba? Sa isang pahayag noong Huwebes, kinundena ng korte ang pinakabagong aksyon sa US bilang isang bahayagang pag-atake laban sa kalayaan sa isang walang kinikilingang institusyon, panghukuman. Gayunpaman, nangako ang isang isasagawa ang mandato nito sa kabila ng pressure ng US. Kapag ang mga aktor ng hukuman ay pinagbantaan dahil sa paglalapat ng batas sa internasyonal ay kaayusang legal, mismo ang ilalagay sa panganib niya. Ito na. Ang mga parusa ay bahagi ng protesta laban sa desisyon ng ICC noong November 2024 ay mag-issue ng mga warrant of arrest para kina Netanyahu at Gallant dahil sa umano'y mga krimen digma sa Gaza. Naglabas din ng korte ng mga warrant of arrest para sa ibang pinuno ng Hamas at kalaunan ay napatay ang mga operasyon ng Israel. Pinilit din ng Administrasyon Trump ang korte sa opisyal na wakasan ng isang investigasyon sa pag-uugali ng mga puwersa ng US sa loob ng 2 dekadang pagde-deploy nito sa Afghanistan. Ang US at Israel hindi membro ng ICC at kinatutwira ng Administrasyon Trump na lumampas na ang korte sa jurisdiction. Ito na ang pamamagitan ng pag-iimbestiga. Ito ang sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa mga mamamayan ng US at Israel. Ayan, lagpas na. Sa atin yan, lagpas na eh. Hindi ho ba?
Lagpas-lagpas na eh. May justice system tayo sa Pilipinas. Anong ginawa nila? Hindi namin kukusinti ng mga pag-aabuso sa kapangyarihan ng ICC na lumabag sa soberanya ng Estados Unidos sa Israel at maling pagpapatalim ng mamayang US-Israel jurisdiction ng ICC, sabi ni Rubio. Ngunit pininindigan ng korte na maaaring nitong imbestigahan ng mga pag-aabuso na gawa sa dalawang bansa loob ng anggana ng mga lumagda dito, kabilang mga nasasakupang teritoryo ng Palestinian. Yun po, no? Yan siya sabi ko, maaari po si Bato, si Bato. Maaari lang, teorya ko lang, pag ito talaga aarestuhin na, maaaring mangilam si US Trump. Baka sabihin niya, wag niyong huliin si Bato. Trump nagsalita. Balita, headline. Trump nagsalita na, wag huliin si Bato. Teorya ko lang niya, pero, syempre, sobra na to eh. Di ba? Sobra na eh. Ito po, painggan po natin si Harry Roque. Ay merong meeting ng DDS Maisog na aking nagdadaluhan. Malungkot po na wala na kaming nagawang affair ditong Disyembre para kay Tatay Digong kasi alam niyo naman po napakalamig dito sa winter time. No? So talagang mahirap po magmarcha-marcha. No? Pero ang nagaganap po ngayon ay ang DDS Maisog ay nagsimula ng no remittance. Yan po ay mula ng 18 hanggang 30 ng Disyembre. No? At yan po ay parang ipahiwatig yung galit ng mga OFWs, korupsyon na nangyayari sa Pilipinas at sa panawagan na dapat nilang palayain na si Tatay Digong. Well, ngayon po ay Pasko. Alam ko po kung gaano kalungkot ang mawalay sa pamilya. Dahil ako po ngayon ay nawalay din sa pamilya. Pagkamat ang mabuting balita po bukas, meron akong anak na darating dito, sasamahan ako para sa Pasko. Pero si Tatay Digong, kasama po niya si Kitty. Si Kitty po ang kasama niya ng Pasko. Siyempre, panandalian lang po yun. Tag-iisip kalahating oras lang na pagbisita. Pero at least makikita niya yung kanyang bunsong anak. Guli mo isa't kalahating oras sa pagkikita, Di ba? Kala mo naman talaga no? Pagkalupit-lupit ng ICC na to. Di ba? Uhulihin nyo si Trump. Sige nga. Nakakagigil. Pasensya na kayo, Ay, na talagang mahal naman yan. So kahit paano po ay hindi naman pong tuluyan malungkot si Tatay Digong dahil nandiyan nga po si Kitty. At dahil Pasko nga po, kinakailangan magdiwang at magkaroon ng bagong pag-asa na makakatakas tuloy. Makakalaya. Talaga naman takas. Slip of the tongue. Makakalaya si Tatay Digong. Okay? Well, aminin na natin, no? Sinasabi nila na hindi raw po pwede magkaroon ng tawag dito, interim release si Tatay Digong dahil tatakas daw siya. Sa totoo lang, marami nag-iisip bakit kasi dito tumakas, no? Pero alam nyo kasi si Tatay Digong, abogado, and he takes his lawyering very seriously. So hindi po yan mag-iisip na tumakas. Kaya nga po, hindi makatarungan yung sinabi ng korte na kaya hindi siya bibigyan ng interim release dahil baka siya tumakas. Hindi po. Ang pagkakakilala ko sa aking boss, talagang bilang siya isang abogado, lahat ginadaan niya sa legal na pamamaraan at sa tamang mga proseso. Pero anyway, dahil Pasko naman ngayon, kahit sunod-sunod na binabasura ng ICC ang mga motion ni Tatay Digong para siya makalaya, meron pa pong isa na buhay. At yan po yung kanyang motion to dismiss dahil nga po wala ng jurisdiction. Yun nga. Hindi lang po yan. Yung inaasahan po namin talagang wakasan na nilang tatlong leaders yan, ni Netanyahu, Putin at si President Trump. Wakasan na yung kalokohan ng ICC na yan. Oo. May sarili tayong bansa May sarili tayong soberenya na may umusig sa sarili nating kababayan at ikulong dun sa bansa natin. Hindi para sila ay mangimasok. Di pag nangimasok sila sa buong mundo, parang siya sabi nila, sila ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Hindi papayag naman yan. Hindi ako papayag. Gusto ko si Trump. Di ba? Dapat talaga itong mga ICC na to talagang Kung wala na jurisdiction ang ICC, ay dahil nga po nagsimula ang preliminary investigation matapos po na ang Pilipinas ay nag-withdraw sa ICC at naging epektibo ito. Kung gusto po nila talaga kasi talagang nagsimula ng preliminary investigation, dapat sinimula nila sa loob ng isang taon
matapos na tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal sa ICC. Pero nasimulan po ito sa ikalawang taon na. Kaya ang sinasabi natin, kahit balik-balik rin mo, merong kalayaan ng mga estado, gaya ng sila ay nagkaroon ng kalayaan sumapi sa ICC, may kalayaan din silang bumitiw. At ang pagbabalanse noong kalayaan pagbibitiw doon sa jurisdiksyon ng hukuman, ito nga pong 1-year period na ang jurisdiksyon ng korte ay dapat gumana sa loob ng 1 taon matapos ang pagbitiw. Wala sila iba kasing kliyente si Tatay Digong lang. Pag napauwi si Tatay Digong, wala nang silbi ang ICC. Teorya ko yan, ha? Kasi kabila, ginigipit na sila ni nagigipit na sila sa pinagagawa nila sa US pati sa Israel 'Di ba? Pati si Putin hindi pa na kontento no? Ng isang bansa. Bakit? Kasi 1 taon, sapat-sapat na yan para sa Office of the Prosecutor na humingi ng abiso sa pre-trial chamber na magsimula ng preliminary investigation. Pero dahil natulog na sa pansitan yung naunang prosecutor at siya ay sa pangalawang taon na humingi ng abiso, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Yan ang point 1. Sa tingin ko, pinakamalakas yan. Now, na-desisyon na po yan doon sa naunang insidente kung dapat ba magpatuloy ang preliminary investigation dapat kay Tatay Digong. Nagkaroon po ng 3-2 decision. 3 nagsasabi na dapat tumuloy, 2 nagsasabing wala na jurisdiction. Dahil nga doon sa sinabi natin na binalanse ng Rome Statute yung kalayaan ng mga bansa na sumapi at magbitiw at yung karapatan ng hukuman na magpatuloy kapag siya ay nagkaroon ng jurisdiction. Dapat yung kanyang pagpapatuloy ng jurisdiction ay gawin sa loob ng 1 taon ng pagbibitiw at yung 2 dissenting judges na ay nagsabi since pangalawang taon na nagsimula ang preliminary investigation, wala na jurisdiction ng ICC. Now, yung 3 namang maestrado na nagsabi na dapat patuloy ang preliminary investigation. Wala na, may kaso na rin yan, yung mga yan. Di ba? May kaso sa Amerika yung mga yan. Di ba? Ekonomiya na nga, pati bangko, naapektuhan na. Dati nakarang internet. Google yata, bawal na. Bangko, passport, visa, pati kapamilya. Ngayon, pati ekonomiya yata Di ba? Inaasar nyo US sa ICC na to di ba? Hindi nila sinabi na ang desisyon nila ay tungkol sa jurisdiksyon ng hukuman. Ang sinabi lang, ganyan yung mga yan, gumagawa ng sarili nilang batas, tapos babatasan yung mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sino hindi magagalit niyan? Di ba? Saka nakakita, di ba sabi ni Harry Roque nakaraan, yung ICC daw, doon kumuha ng idea sa mga balita sa Pilipinas. Biruin mo, doon ka kumuha ng ebidensya sa Pilipinas, sa balita. Ano ka? Sa kayo kumuha ng batas? nila. Israel sa US hindi naman kasapi sa ICC. Gusto nyo manghimaso kayo? Di ba? Unang-una, hindi naman in-address ng mga abogado ng Pilipinas kung anong naging epekto ng kanyang pagbibitiw sa Rome Statute. Ang sabi lang nila ay local courts are able and willing and dapat hindi nga gumalaw ang ICC. Tama po yung argumento na yon. Pero ang sinasabi ng appellate chamber nung nagkaroon ng 3-2 decision, dapat diniscuss at in-argue na dahil ang preliminary investigation na nagsimula sa 1 taon at 2 taon na nakalipas ba magkatapos ang pag-deposit ng instrument of ratification, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Dahil hindi po nagawa yun ng naunang abogado ng Pilipinas, no? Hindi naman po pwede ilabas yan for the first time on appeal. So tama po in a sense na hindi po pwedeng kauna-unahang beses na ilalabas mo on appeal ang isang bagay na dapat na ilabas sa pre-trial chamber, no? Pero ang importante po dyan, maski sinabi nila na dapat magpatuloy ang preliminary investigation, hindi sila nag-decision talaga sa jurisdiction, sa issue ng jurisdiction. At itong decision ngayon ng pre-trial chamber ay kauna-unahang desisyon, ngayon nga pong naghain na ng motion to dismiss ang mga abogado ng Tatay Digong, ito yung kauna-unang pagkakataon na nagkaroon sila ng desisyon on jurisdiction. Now, ang pangalawang basehan pa ng motion ni Tatay Digong ay yung illegality ng kanyang pagkaka-aresto. Dahil
Alam ng mga ICC na illegal ang pagkakaaresto kay Tatay Digong. Pero pumayag pa rin kayo. Anong klaseng hukuman yan? Sige nga, di ho ba? Akala ko ba nasa katwiran kayo kaya kayo nanguhuli ng iba't ibang bansa ng mga leader o iba pang mga nasasangkot? Tapos alam nyo na walang si Tatay Digong, hulihin nyo pa rin at di nyo, pag nangyari, hinuli nyo, no? Ba't nyo binigyan ng interim release? According to the Rome Statute mismo, dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman bago siya pinadala sa dahig. Ito isang ayon sa Article 59. Yung hindi pagsunod sa ganyang proseso ay dapat maging dahilan Hindi ako may sabi niya si Harry Roque, mawala na ng jurisdiction ng hukuman. Kasi nga po, kidnapping ang nangyari. Now, alam natin kung anong naging desisyon ng pretrial chamber dito sa issues na ito. Ang sabi ng pretrial chamber, sinight nila isang general provision ng Rome Statute, kapag nagsimula na raw ang kanilang in jurisdiction, kinakailangan makipagtulungan ang Estado maski sila ay bumitiw. Ang pinag-aawayan dito, kailan ba nagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay kapag nagkaroon ng tinatawag na preliminary examination ng prosecutor na hindi dapat humingi ng basbas sa ICC mismo bago sila mag-proceed at ang kanilang pakay lamang sa preliminary examination malaman kung merong dahilan para tumuloy nga sa preliminary investigation. Ang sinasabi natin, yung preliminary examination dahil yan internal sa prosecution lamang, hindi yan nag-i-invoke ng jurisdiction ng hukuman. Kasi wala namang kinalaman ng hukuman dun sa preliminary examination. Ang meron lang, nagsisimula lamang ang jurisdiction ng hukuman kapag humingi na ng abiso para sa preliminary investigation at ito ay matapos ng makakalap ng ilang ebidensya para humingi ng abiso na magpatuloy to preliminary investigation from preliminary examination. So sa tingin ko, maling-mali talaga yung pretrial chamber nung sinabi nila na dahil nagsimula na ang jurisdiction ng hukuman, hindi na po pwedeng itigil ang jurisdiction. No? In the first place, sabi nung pretrial chamber, abay, kapag sinabing ICC, yan daw po ay kasapit yung prosecutor, yung mga proseso na internal sa prosecutor. Okay. Pero parang sa Pilipinas din po yan. Kapag sinabing judicial review, hindi po nag-exercise ng judicial review ang prosecutor. So yung jurisdiction ng ICC ay dapat yung hukuman na magdedesisyon at hindi ang prosecutor. Pero ang sabi ng pretrial chamber, dahil nga ang prosecutor ay kasapi ng ICC, kasama na raw sa proseso ng ICC yung mga ginawa ng prosecutor na mali. Kasi alam naman natin na pagkamat iisa lang ang ICC, alam natin na yung hukuman ay composed ng mga mahistrado at hindi kasapi ang mga prosecutors. Alam niyo ba ko, nung minsan na dahil yung aking law dean at professor na sa Pangalangan ay minsan na umupo bilang ICC, nung isang trip ko dito, dinala niya ako doon sa ICC. Nakita ko yung opisina niya, pinakain niya ako doon sa lunch. Alam niyo ba na talagang striktong-strikto ang paghihiwalay sa loob ng hukuman between the prosecutors and the judges, na pati elevators, hindi po pwedeng sumakay ang mga elevator sa same elevator ang mga prosecutor na ginagamit ng mga judges. Doon sa lunchroom nila, hiwalay ang upuan ng prosecutor at ng judges. Kasi malinaw na ang prosecutors ay mga abogado. Hindi sila kasapi ng hukuman. Kasama sila doon sa institusyon ng ICC, pero kapag sinabi na judicial, court's jurisdiction, yan po yung gawain ng mga mahistrado. Kaya nga hinihiwalay sila doon sa building mismo ng ICC, ng elevator, at hiwalay rin sila ng kainan. Diba? Malinaw yan. So, nung sinabi nga ni now Ombudsman Boying Remulla na nasunod daw yung Article 59, duman daw siya judicial review, yung pag-tikid ng Tatay Digong papunta ng dahig, sinasabi niya na dumaan daw sa DOJ. Di ba siya rin nagsabi yata yung mga Remulla yata o isang Remulla na may warrant of arrest na kay Bato? Di ba? Tapos parang wala yata, di mo maintindihan. Di ba pinagluloko Pilipino? Di ho ba?
Senador yan. May karapatan ng Pilipino malaman namin. Nahuhulihin na ba talaga yan o hindi? Di ba? Yung isa praning na si Triniling. Hindi alam kung uhulihin si Bato, hindi. Iko-complain yata sa ethics si Bato. Di mo napakasama ng puso, di ba? Di ba? Ay talaga tantanan si Bato di ba? Darating din sa kanila ang araw na talagang, oo, nagkasala si Bato. Oo, dito mas maganda parusahan. Kasi alam bakit? Naiinsulto mga Pilipino pag si Bato uhulihin Hindi man lang si Bato Hindi sa katayuan ni Bato, kahit sinong Pilipino na huhulihin dadali sa ibang bansa, ang Pilipino nasasaktan. Hindi dahil sa DDS sila o dahil sa si Bato sila o si Duterte. Di ba? Mas si Trililing, huhulihin ng ICC halimbawa. Kahit galit yon ng iba, maski ako magagalit ako huwag niyo hulihin yan, dito yung kulong yan. Halimbawa lang kasi Pilipino, bansa ang atin naapektuhan, hindi yan tao na yan. Same argument, ang DOJ hindi korte, hindi ka bahagi ng korte. Well, strictly speaking, lahat ng abogado, we are officers of the court. Tama. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no, kay Tatay Digong. Sana kung sakali man, tayo kaalyado ng US, sana may magawang himala. O hindi man tayo tulungan direkta ni Trump, pero sa ginagawa ng mga to sa US at sa parusa ng US na ipapato sa mga judges at naapektuhan sila isa-isa, malamang si Tatay Digong madamay, di ba? Maaaring mapauwi o maubusan na sila ng budget, maubusan sila ng pera, lumugbok na sila, paralisado na sila, doon magdidesisyon talaga, di ba? Hindi natin alam, abangan natin, no? Okay, paalam sa inyong lahat.